Hi Pisces! This is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Pisces, this is your weekly kabay tarot reading ngayong July 13 to 19, 2026. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Pisces, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Pisces, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Pisces ngayong July 13 to 19, 2026. Pisces, sinusubok yung pasensya mo. Parang naiirita ka dito, naiinip. Sabi na yung card, habaan ng pasensya, wag mo po i-pressure ang sarili. You need to calm down. Don't rush things. Wag i-pressure nga yung sarili mo. Kasi kung gagawin mo to, maiinis, magagalit, magkakaroon ng blockages. You need to calm down nga. Relax. Kasi may usapin dito na parang nasabi mo dito na ayoko magsayang ng oras. Yan. Pwedeng may nag-promise sa'yo na hindi nabigay. Kaya naiinis ka. Kahit ano man to, lalo na sa oras. Diba sinabi kanina na ayaw mong magsayang ng oras. Pero kung pipilitin mo talaga to, Pisces, exhausted, mapapressure ka. So may mga sitwasyon talaga na sinusubok yung pasensya. So ang unahin natin is habaan ng pasensya. You need to calm down nga. Pwedeng nagkaroon ng delay sa pag-uusap. May nangako na hindi nabigay kaya nagkaroon ng delay. May nakita rin ako ditong delay sa paggawa ng aksyon kasi may hesitation. Or delay sa mga hinihintay mo. Diba? Kanina, naiinis ka, naiinip ka. So, kakampi mo yung sarili mo. Huwag mong pahirapan yung sarili po. Kasi nakikita ko din yung emotion dito. May hindi nga nag-uusap dito o loss of connection. Hindi nag-uusap. May plano din dito na tulad ng paglilipat o mga petsa na dapat kasi may promises O ngayong let's say, kailan ba to? July 13. Matutuloy na yung plano nyo. Yung may promises nagkasundo kayo tapos hindi matuloy or delay kasi to. Pwedeng matuloy yan pero naantala. Kasi it might be may mga dahilan talaga yan. So naiinis ka dito na pwedeng ito yung dahilan nga na hindi kayo nag-usap ng dahil sa hindi na natuloy or na-delay. May nakita ako sa dalawang card na ito about kasal. Dalawang card kasi ang nagsabi dito sa kasal.
Pwede din na nag-asikaso kayo sa kasal, tapos may mga delay dyan. Di ba maraming asikasuhin yan? Oo. Tapos naiinip ka, naiinis ka. So, para makapag-isip ka ng maayos kung ano yung dapat gawin, yung tamang gawin, you need to calm down first. Huwag mo hayaan na mas umiral yung inip, baka may, di ba, maapektuhan din yung iba na mag-cause ng argument. Huwag sana. Kung pwede po. Yan ang sabi ng card ha, Pisces. Or any kind of promises nga. Pwede ngang kailangan mag-usap na kayo sa isang tao na matagal na kayong hindi nag-usap pero tsaka na. It may be, may mga dahilan kayo. Pisces, may nakita kasi akong document dito. Itago nyo ng mabuti ha, kasi sinabi dito pwedeng mawala or ma-misplace. Kaya itago ng mabuti. So, lalo na sa mga nag-process dyan ng document. Kasi magkukos din to ng delay. Na ang ilan dito naghihintay ng promotion or paglagda ng yung pag-sign ng contract na kailangan na pwedeng nagkaroon ng delay na kailangan maghintay. So, habaan ng pasensya, kailangan maghintay. Kasi ang delay, naiinis talaga ako sa delay. Aminado naman ako, pero mas nauunawaan ko nung naintindihan ko ng lahat. Hindi naman ako perfect eh. Hindi ko naman sinasabi perfect ako. Like, anong tawag dito? Iniisip ko kasi, okay, baka may dahilan ito, bakit na-delay. Para may ma-realize ako bago dumating iyon, para magamit ko sa tama. May mga dahilan nga, pwedeng protection yan, redirection, pwede din na nagkaroon ng delay kasi may dumating na hindi ko napansin. Yan, may mga dahilan yan. Yan din yung mga sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sa mga kasamahan ko, sa pamilya ko. Pag naiinis din sila sa delay. May dahilan yan. Na kailangan ng mahabang mahabang pasensya at pag-unawa. Baka lately, grabe na yung pressure, pinipressure mo yung sarili mo, pinipressure mo yung kapwa mo, na sinasabihan ka, tama na yan. Kasi hindi yan nakakabuti sa yung sarili, kasi hindi ka nakikinig. Diba? Ginaguide ka ng universe tapos hindi ka nakikinig kasi may mga dahilan na hindi ka nakikinig. Pwedeng busy ka. Yun nga, pinipressure eh. So, kailangan pause and rethink muna. Bakit ba ako nagmamadali? Bakit ba ako naiinis? Sagutin mo. Instead na ipagpatuloy mo yung nararamdaman mo. I know, naunawaan ko to. Naunawaan ko kayo, Pisces. Pero, at the end of the day, kailangan mo talagang tulungan yung sarili mo. Pag-unawa kasi to ang kailangan eh. Pag-unawa, habaan ng pasensya. Okay, may mga, sa kaperahan po, may nakita ko dito na may mga inaasahan ka na magbayad. Oo, pwedeng nagbayad sa iyo ng utang na hindi nagbayad. Nag-promise na siya pero hindi pala nagbayad sa ganitong date. May nakita kong ganyan. Tapos, pwede din na mag-approve sa mga nais mo, like application. Okay, so habaan ng pasensya, pag-unawa din sa sitwasyon. Instead na mainis, magalit, why not tulungan mo yung sarili mo, sabi ng yung card. Baka nga, madali kang mainip kasi may nararamdaman ka na kailangan na asikusuhin mo muna yung sarili mo. Lalo na kung baka pagod ka or hindi mo ma-realize na stress ka na pala. So, pahinga muna. Breathe in, breathe out. Kalma. Mag-relax.
Pero ano ha, Pisces, kung may ikakasal man dito, matutuloy naman. Matutuloy po. Eh, may doon sa mga inasikaso to. Kasi as far as I know, ang weddings, marami talagang inasikaso yan. And maliban naman sa wedding, may nakita kong kontrata nga na hinintay mo. Darating din po. Darating. May promises nga ako nakikita dito, agreement, nagkasundo. Pwede ngang business partnership to. Hindi lang to sa ano ha, buhay pag-ibig like una ko sinabi wedding. Kasi dalawang card po kasi nagsabi wedding. May ganap na wedding. Or di kaya deal ito sa negosyo ba? Basta any kind ba sa nakaka-align sa career. Pwede din po. Hindi lang to sa buhay pag-ibig. Pwede nga bagong pasok sa relasyon to. Kasi di ba may mga pangako yan. Kasi pangako to, katapatan, matagumpay na. Yun. Nagkaintindihan, nagkaunawaan. Pwede nga bagong relasyon to or bagong proyekto. Masaya ang energy na nakikita ko dito. So at the end of the day, magiging maayos din po. 'Di ba kung mainip tayo, may nagsabi sa akin ngayon ha na kailangan kung i sabihan kayo. May nagsabi sa akin ngayon na, 'di ba kung naiinip tayo, kung ano-ano na lang yung masabi natin. Nang dahil sa inis. Oo, na hindi natin namalayan na may nasaktan na pala tayo. So, sabi na yung card dito na, yun nga, why not tulungan mo yung sarili mo kaysa magsabi ka ng hindi maganda na hindi mo naman minimin kasi nadala ka sa yung emotion. Okay? Pero at the end of the day, ma-overcome mo rin to kasi may nakita kong pagkakasundo po. Masaya. So, kasal, legal na pagsasama-sama, may signing of contract nga, matutuloy to. May business partnership, nagkasundo, usapan yan ha. Yan, may mga ganyan negotiation akong nakikita dito which is successful. Successful negotiation po. May nakita nga akong joint account dito. Yes, joint account. Pisces, maging maingat kayo ha kasi may tao po dito na paano ba to sabihin Pisces? Like who uses sweet talk. Ano ba to sa Tagalog? Ginagamit yung matamis na salita na let's say ano ba tong yung common example magbibigay ako. Yung nagbibigay siya ng papuri sa'yo pero walang laman. Let's say may bago kang sapatos. Ang ganda naman ng sapatos pero hindi talaga minimin niya na maganda yung sapatos. Sinasabi niya lang ito kasi may intention siya. Na may iba siyang intention which is hindi maganda. Okay. Like sinasabi to, ikaw mabait ka, maunawain. Magaling ka sa mga ginagawa mo. Yan. May mga ganyan pero walang laman. Hindi talaga kayan yung punto niya. Hindi yan minimin niya. Sinasabi niya lang yan kasi may intention siya. May masama siyang intention. May gusto siyang kunin sa'yo. Like, oo. Paano ba itong let's say sa career to. May makipag-sosyo sa'yo dyan na mag-invest ka ng pera, tapos
yung sweet talk nga eh, na alam mo magaling ka mag-invest, magaling ka sa mga ganito. Maganda ha, maganda yung mga ginagawa mo at ang galing ng mga ginagawa mo. Yan, mga ganyan na wala pa lang laman. Kasi gusto niya yung pumasok ka sa kanyang kunin mo yung offer niya, 'di ba? Hindi lang to ano ha sa career, pwede din sa buhay pag-ibig to. Na may, let's say, manliligaw to na may na-appreciate ka, pinupuri ka pero walang laman nga. Malalaman mo to through your intuition. So maging maingat kayo dyan, lalo na sa may involved na pera. Maging maingat kayo. Na yung binobola ka. Pero at the end of the day, mangungutang pala sa'yo. May mga ganyan ako nakikita. Matalino tong taong ito eh. Matalinong pag-uugali. Smooth talkers. Pero yun nga, hidden agenda. Hindi tapat na papuri. May mga nakatagong motibo. Basta may ano to. Mag-ingat sa biglaang mga papuri. Or deal ha, or deal na mukhang masyadong matamis para maging totoo. Alam mo na yan. Lalo na sa mga offer-offer dito na may involved na pera na maging maingat kayo. Kasi lang nga may isang lihim na motibo. So wag mo munang ibigay yung tiwala. Mag-investigate ka muna, observe ka muna para fair sa kanya, fair din sa iyo. Parati itong nakangiti eh. Parati itong nakangiti. Nagde-take advantage talaga tong taong ito sa iyo. Wag hayaan bulagin ka ng matamis na usapan. Gamitin mo yung lohika mo. Okay? Magaling magsalita. Parating nakasmile. Pisces. Grabe yung ano ha, yung mga sinasabi ng yung card dito. Talagang ina-identify niya kung ano yung itsura niya. Bakit moody dito? Moody eh. Alam ko na. May ano dito. Alam mo to kung sino to. Like sinabi talaga na hindi mo siya mapagkatiwalaan. Like hindi ka nagbigay ng tiwala agad. This is good kasi naging wiser ka. Alam mo kung sino ito. Kumikilos to na hindi mapagkatiwalaan. Dalawang card talaga magkatabi. Andito na naman yung sumisira ng pangako po. Dalawang card na mismo nagsabi. Ano tawag dito? Mainit at malamig na ugali. Na nagsasalita promise ko yan, pero hindi niya minimin. Hindi talaga siya totoo. May pagtataksil nga dito. Ang inyong project, talagang seryosohin nyo. Kasi, nakikita ko dito pwedeng na-distract ka. Na pwedeng hindi mo nga tinapos eh.
Okay? Na kailangan pag-isipan nyo niyang mabuti kasi project yan eh. Sayang naman kung hindi yan matapos. Okay? Pwede ngang na-distract ka sa mga pag-uugali na pinapakita dito. At, ingatan talaga yung pera ha. Tatlong card so far, hindi na pa naman tayo tapos dito. Control, monitor, and save. Kung may balak mag-invest or may balak na magpahiram sa isang tao, at the end of the day, ikaw naman po yung mag-decide yan eh. Kasi buhay or pera nyo yan. Nasasayangan lang kasi ako. Sayang lang kasi. Awareness to ha, hindi sinasabi ng card dito na bawal ganito, hindi po. Nasa iyo yung desisyon kasi buhay niyo po yan. Pera niyo po iyan. Basta po sinabi dito na kung mag-spend ka kasi, mukhang hindi siya like magpapahiram. Mukhang hindi niya ibabalik eh. Kasi nga maluloko. In-identify ng card mo dito na tong taong ito ay maluloko. O ibabalik ko, promise kasi yan, di ba? Di ba sinabi ko sa inyo kanina pa, promises na broke na hindi tinupad, na bad trip ka lang dahil sa kanyan. Tapos may mga ginagawa kayo dyan, lalo na yung project na na-mention ko kanina na hindi nyo na pinapatuloy kasi na-distract ka. So, maging maingat po. Sayang kasi pag money, pinaghirapan nyo yan. This is good. Magmo-move forward ka. Nakikita ko dito na magpapahinga ka, mas mag-focus ka sa inner peace mo. Very good ha. Kung may mga tao dyan na hindi tapat sa'yo, may mga tao pa naman na tapat sa'yo. Yes, mas pipiliin mo talaga yung inner peace. Dito na naman yung sinabi ng yung card na mag-ingat, pinapayuhan ka ng yung card na mag-ingat sa pagsusuri. Pagpaplano, mag-brainstorming kung kinakailangan. Kasi marami kang ideas, oh. Marami pong ideas actually. Malalim ang iniisip mo, maraming ideas. So, kailangan talaga maging maingat sa paggawa ng desisyon. Mag-investigate ka dyan, mag-gather ka ng factual information, mag-brainstorming para mabuo ito. Kasi gagawa ka ng desisyon. Maayos na pagpaplano ang sinasabi ng iyong card dito. Actually, may crush ka dito na nagkagustuhan kayo dito na parati ka niyang iniisip. Magkakasundo kayo, oh. Okay. Nag-uusap nga kayo tungkol sa inyong mga pangarap sa buhay. Wow, sana all. Parati ka niyang iniisip. Kasi sa tingin niya magkakasundo talaga kayo. May new journey po. Pwedeng paglilipat din ito sa malayong lugar or relocation, mag-live-in or magbukod na. New chapter kasi to eh. Yes, syempre bagong kabanata yan. Relocation ng iba dito, puro kilos. So, please expect for this week is magiging busy pa rin kayo. Matagumpay sa paglilipat, paglalakbay, matagumpay din. Maayos, matagumpay nga. At yes, may desisyon dito na magsama sa isang bubong. At may business trip, may corporate transfer. At lalabas ka sa comfort zone. Wow, this is good. May iba nga dito, mag-ibang bansa. Yes, ang ganda nito. Actually, dalawang card po mismo nagsabi dito. Paglilipat sa isang building, bahay, sa career change ba ito? Basta paglilipat po.
So, yan. I think nasabi ko na lahat. Maraming mensahe ha, Pisces. Kuha tayo ng mensahe po for you, Pisces, ngayong. Tinignan ko lang yung tamang date. July 13 to 19, 2026. First light. Oh, beginning din to. New journey. Sinabi kanina, di ba? Beginning, a new cycle. So, good luck sa new journey. Nakikita ko naman dito na in-embrace mo talaga yung new journey. Kumbaga, hindi siya labag sa loob. Nagkaroon ng new journey kasi kumikilos ka. Energy para kay Pisces ngayong July 13 to 19, 2026. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check mo reply sa comment section. Your energy. Okay. This is success. This is positive outcome, full of positivity, and this is strength. Achievement. Happiness. May parating na blessings na it will lead you to happiness po. At ito ay magandang kalusugan, kaligayahan at kayaayang pakiramdam. May nakita akong reunion dito. Nagkaroon ng time sa inner child mo at sa mga bata. And some of you nag-staycation sa bahay at yes, kasi you felt calm, relaxed, and secure pag nasa bahay ka. So, enjoy your success. Sabi ng yung card dito. So, exciting opportunities din. Financial growth. Kitang-kita ko po dito. May grupo ng tao na very supportive sa'yo. May buntis din or wedding. Lumabas to. Katatlo na to. Okay? Tatlong card na po lumabas na may wedding or buntis. Pwede din outing to ha, to escape everyday pressures. Claim, claim, claim po. Ang ganda po nito. Lumabas din dito. Transformation, new journey. This is necessary change. Diba? Beginning a new cycle. May na-end to make new room for new beginning. So, andito po yung may tumiwalag nga dito. Tumiwalag, umiwas, disconnection, na which is lumabas din kanina. Na pwede din let go mo yung opportunity na hindi mo na kailangan. Andito pa rin na lumabas kanina na may paglilipat. Diba? Paglilipat ng lokasyon. Mag-change career. Lumabas din to kanina. Lumabas din po siya dito. Transformation po ha. Transformation din. Actually, may nakita ko dito may taong may balak na bumalik sa inyo na datong malapit sa iyo na gusto nyo makipag-reconnect sa iyo. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya na yung balak bumalik para mag-reconnect nga. May end of a contract ako nakikita dito. Kung sa pera to, huwag ka mag-alala kasi kitang-kita ko dito, money matters will improve.
Wow ha, ang ganda ng cards mo. Pisces, puro ending with new beginning. New cycle, ending of cycle and new cycle. Itong apat na card na ito, yan yung sinasabi. Transformation indeed. Big transformation. Okay, naalala niyo sinabi ko kanina sa inyo na may change career yung ilan sa inyo. Lumabas pa rin dito. Change career. Nalalabas kayo sa comfort zone nyo. If you're serious about your growth, then you have to step out from your comfort zone. Kasi may potential eh. May financial growth na magaganap. Siyempre, nakadepende to sa inyong sipag, tiyaga, at lalo na sa inyong konkretong plano. No, major shift to. Tatlong card na mismo nag-clarify dito, major shift. May posibilidad ng ilan sa inyo na bibili ng property. Andito pa rin yung grupo ng tao na very supportive sa iyo. Pwede nga nag-family business kayo, mag-create kayo ng family business, or yung family mo or grupo ng tao na tinuring mong pamilya na very supportive sa iyong sa career mo, sa career at money mo. And some of you may alok dito na business partnership with close friends. Maaari din na makatanggap ka ng mana or pensyon, retirement, or masaganang ani ng buhay. Kasi this is wealth eh. Completion of cycle na naman, family, inheritance. Claim, claim, claim. Ang ganda ng cards mo, Pisces. So, takpan ko lang ha, kasi nakahubad. Takpan ko lang po kasi nakahubad. Don't you worry, i-reading ko yan. Kung gusto niyo ma-notify kayo, ma-prompt kayo, Pisces, yung mapanood nyo po yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At kung hindi nyo po alam kung paano magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at anong tawag nito? Nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. May nag-celebrate dito. Any kind of celebration, monthsary, anniversary, wedding, kung ano man po tong celebration na ito. Oo, nag-celebrate kayo which is good. Ang ilan nga sa inyo tapos ng construction ng dream house nyo. So, andito pa rin yung gantimpala. Basta this is the perfect situation. May celebration which is good. Claim nyo po. News of new love ay parating sa'yo sa mga single dyan. May ligawan talaga. Nag-clarify na naman dito. Pero din nag-enjoy kayo sa bagong passion nyo po. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, invitation to date or outing. Celebration nga. Dalawang card ni mismo nagsabi niyan. Success pa rin to eh. Nag-spend time ka sa mga taong nagbigay ng inspiration sa'yo, motivation, which is paulit-ulit naman sinasabi kanina pa. May sinasabi rin dito na magkakatagpo ka ng the one through your friends. Okay? Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, mas mag-grow pa ang inyong relasyon. Another card na naman nagsabi dito na may travel or nag-decorate kayo sa inyong bahay. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.